lalong-lalo na dyan sa recruitment. Hindi lang natin direkta siyang makakasuhan doon sa through the testimony na binigay sa atin ng ating mga resource persons during our Senate Committee hearing, yung kanilang testimony, linking him to the recruitment of the youth papunta sa NPA. Dahil hindi pa covered ng Anti-Terrorism Act yun, yung mga nagsasalita na yun. Hintayin natin na may bagong mag-surrender na mga kabataan na na-recruit ni Manuel after the effectivity of the Anti-Terrorism Act. So unang-una dito sa ating mga estudyante, National Students Day. Bakit ba pinag-aaral ng mga magulang ang kanilang mga anak? Una, dahil gusto ng mga magulang magkaroon ng magandang edukasyon at magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya in the future. Therefore, hindi gusto ng mga magulang na ang mga anak ay pumunta sa paaralan para i-recruit ng NPA at maging NPA, mapahiwalay ang kanilang mga anak, hindi na nila makita tuwing birthday, tuwing Pasko, at ang pinakamalala, mamatay sa bundok. 'Di ba? Hindi sila naging pag-asa ng kanilang bayan, hindi sila naging pag-asa ng kanilang pamilya, na sayang ang kanilang potensyal at ang kanilang buhay pag sila ay sumapi sa CPP, NPA. Kaya tayo sa TAG, tayo sa NTF-ELCAC at sa buong gobyerno, nilalabanan natin ang recruitment ng CPP, NPA sa ating mga mag-aaral. Kaya ngayong National Students Day, sinasabi natin sa mga mag-aaral, gawin ninyo ang inyong duty sa inyong pamilya at sa ating bansa. Kaya nga natatag yung National Youth Commission, ay ang batas na ito ay Youth in Nation Building Act, kung paano immobilize ang mga kabataan para palakasin ang sambayanang Pilipino, hindi para pabaksakin ang gobyerno. Yan nga sinasabi ko, yung ibang ating mag-aaral, sasabihin nila, paglingkuran ng sambayanan, di ba? Tapos paano ninyo pinaglilingkuran ng sambayanan? Yung gobyerno na tinatag ng sambayanan at yung mga tropa ng gobyerno na sinusuportahan ng sambayanan, gusto nyo pabaksakin. At pag umakyat kayo sa bundok, gusto ninyo patayin. Paano ninyo pinaglilingkuran ng sambayanan sa ginagawa ninyong iyan? Ang inyong trabaho sa paaralan ay mag-aral. Kaya ngayong National Students Day, ipinapaalala natin ang inyong trabaho, ang inyong duty. Mag-aral kayo upang makatulong kayo sa inyong pamilya at makatulong kayo sa ating bansa. Hindi ninyo trabaho na mag-join sa CPP, NPA at pabaksakin ng ating gobyerno. Napakasayang ng pera ng bayan na pinag-aaral, lalo na sa mga scholars ng state colleges and universities. Pinag-aaral kayo ng gobyerno, pinag-aaral kayo ng sambayan ng Pilipino, pero ang inyong goal ay mag-join sa NPA at pabaksakin ng gobyerno at ang sambayan ng Pilipinong nagpapaaral sa inyo. Hindi niyo sila pinaglilingkuran sa ganyang pinaggagawa ninyo. So ngayon, dito tayo sa malaking suporta natin sa NTF-ELCAC dahil napakalaki ng success sa past 4 to 5 years ng NTF-ELCAC, napipigilan ang recruitment ng CPP-NPA. Bakit natin tinututukan yung sa hanay ng kabataan? Sabi ng iba, Cardema, huwag kang makialam sa NPA, hindi yan issue ng National Youth Commission, issue yan ng military. Sino bang nire-recruit ng NPA? Senior citizens ba? O mga kabataan Pilipino? They are recruiting the Filipino youth to replenish their ranks kasi nauubos na, nagsusukuan na. At ito ang ating isang gustong ibigay na insight sa ating mga mag-aaral. Hindi ko lang sinasabi to bilang chairman ng National Youth Commission, sinasabi ko to bilang isang member dati ng League of Filipino Students at ng Kabataan Party List mismo sa UP. Ako yon mismo. Yung aking 3 batchmate, namatay na as NPA. Kaya nga kaya kong debatihin, ito sina Raul Manuel, sina Kaloy Zarate, itong sina ACT teacher sa Franz Castro na makapalang muka, kinasuhan pa ang dating Pangulong Duterte, na alam natin kung sino talaga nagre-recruit papunta sa hanay ng NPA. Sasabihin nila sa akin dati, Katema, tumigil-tigil ka, wala kaming kaugnayan sa NPA. After 1 week, namatay yung anak ni Bayan Muna Congresswoman Colyamat, daughter niya, bilang NPA. Bunsong anak na babae, namatay bilang NPA sa bundok. Sasabihin niyo walang kaugnayan.
Ano, opisyal ka ng gobyerno, hindi mo alam na NPA yung anak mo? Anong klase kang nanay? Anong klase kang opisyal ng gobyerno? Kahit si anak pawis congressman na Ariel Casilaw, yung kanyang kapatid, na-aresto rin, dati ring NPA. Di ba? Kaya sasabihin nila, bakit kayo nagre-recruit sa mga kabataan Pilipino? Ipadala nyo na muna yung buong pamilya nyo sa bundok. Di ba? Ang dami dyan na katulad din na Aloy Zarate, congressman ng bayan muna. Ang anak niya, hindi dito nag-aaral sa Pilipinas, nag-aaral sa Europa, London, France, Germany. Pabiyahe-biyahe lang doon. Di ba? Kung naniniwala talaga sila, i-field in nila sa front lines ng CPP-NPA yung mga anak nila. Bakit kayo magre-recruit ng kabataan Pilipino? Bobulahin ninyo para umanib sa NPA? Alam niyo, in general, ang kabataan Pilipino at kahit sang kabataan sa buong mundo, very idealistic naman lahat yan. Sa ating bansa, marami tayo dito mahihirap. Kaya ang mga kabataan, syempre ang gusto, baguhin ang bansa, baguhin ang buhay, di ba? Mag-aral. At minsan, lalapitan ninyo sa paaralan, guguluhin ninyo sa kanilang pag-aaral. You will try to evoke their emotions. Sasabihin nyo, dito sa bansa, ang hirap, ang gulo. Kailangan baguhin, kailangan mawala ang gobyerno and everything. And with that, pag-evoke nyo sa emotions, mabibrainwash ninyo dahan-dahan, 6 na buwan, 1 taon, magiging radical na estudyante at baka umanib sa inyo sa bundok. Pagdating sa bundok, ito yung hindi nyo sinasabi. Lahat ng patungkol sa ideology, magandang pangarap para baguhin ang bansa, nasa na? Nandun kayo sa bundok para manunog ng cell site, manunog ng mga bus, ng mga equipment na panggawa ng mga karsada, pambiyahe ng mga Pilipino, sa pagsunog nyo ng cell site para mag-extort kayo ng pera sa mga telecom companies. Halos kalahating milyong Pilipino yung hindi nakaka-text, nawawala ng signal. Paano ninyo pinaglilingkuran ng sambayanan sa mga pinaggagawa ninyo? Marirealize yan nung kabataan umakyat sa bundok, ang problema hindi na siya makababa. Kasi natatakot siyang patayin rin siya ng mga kasama niya. Dahil baka siya yung magtik-tik doon sa kanila sa bundok. Marirealize ng bata na sira na yung buhay niya. Di ba? Tingnan nyo na lang yung mga nagsusuko ang NPA at the age of 50, 60, 70. Nung panahon ni Pangulong Duterte hanggang ngayon nagsusukuan sila. Hindi pa isa-isa. By unit ang suko. By guerrilla front ang suko. Na-realize nila, sinayang nila ang buhay nila. So sa mga estudyante ngayon, National Students Day, dapat ma-realize ninyo. Nasasayangin ninyo ang inyong potensyal. Hindi ninyo makikita ang inyong mga nanay, ang inyong mga tatay, ang inyong lola, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga mahal sa buhay. Kung sisirain ninyo at aakyat kayo sa bundok.